for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po, Hillcrest Baptist Church sa FBK Live. Purihin ng Panginoon sapagkat muli tayo ay magbibigay ng kaunting paliwanag regarding dito po sa naiatas sa atin sa Genesis chapter 9 verses 1 to 7. Ito po ay patungkol sa kay Noe, paglabas niya ng arko kasama ang kanyang pamilya. Babasahin ko po. Binasbasan ng Diyos si Noe at ang mga anak niya at sinabi, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat kayo sa buong mundo. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, ang mga lumalakad, lumilipad, gumagapang, at ang mga nakatira sa tubig. Kayo ang maghahari sa kanilang lahat. Makakakain na kayo ngayon ng mga hayop. Ibibigay ko ito sa inyo bilang pagkain, kagaya ng mga ibinibigay ko sa inyo ng mga pananim na makakain. Pero huwag ninyong kakainin ng hayop na nang mamatay ay hindi lumabas ang dugo, dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Sisingilin ko ang sino mang papatay sa inyo, kahit ang mga hayop, sisingilin ko ang sino mang papatay sa kanyang kapwa. Ang sino mang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa, sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Ngayon, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat sa buong mundo. Ayan, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Alam niyo po, ito pong nabasa po natin ay patungkol sa kay Noe, paglabas ng arko, ay mayroong command ang Diyos na go forth and multiply. Ito ay nahahawig sa nangyari kay na Adan at kay Eva noon sa paraiso. So sa pagkakataong ito naman ay sinabi niya kina Noah or Noe at sa kanyang pamilya na natira. At ito nga yung mga nakaligtas noon sa matinding baha na ibinigay ng Diyos na naganap noong mga panahon na yon. At itong command na ito ay pagpapakita ng dominion. O ibig sabihin, kailangan maipakita o magawa ni Noah ang pagdodominate sa buong mundo. Ibig sabihin, ipakita niya yung kanyang kapangyarihan o yung enlarging of territories. Ibig sabihin ito, sa naiatas na trabaho sa kanya ay kanyang gampanan ang pag-rule over the other created beings, especially ito pong mga hayop na nasa paligid. So, dito po ay pinakita ng Diyos na basically ang tao ang dapat manguna sa mundo at hindi ang mga hayop. So malinaw na malinaw dito sapagkat sinabi sa verse 2 na matatakot ang mga hayop. Matatakot ang mga hayop meaning magpapasakop o dapat magpasakop sa tao. Dito ay lumalabas mayroong authority ang tao over dito sa creation, over every living creature. So sa madalit salita, ang tagapanguna ay ang tao. So, ngayon, ang nangyayari sa ating panahon, nagkakaroon ng kaguluhan dahil sa
pagpapatuloy ng kasalanan. So lumalabas, siguro may mga nakikita tayo mga hindi kaaya-ayang mga pangyayari na kung saan may mga pumapatay na hayop ng tao. Pero sinabi naman dito sa salita na sinabi na sisingilin ko ang sino mang papatay sa inyo. Ito ang sinabi, kahit ang mga hayop, sisingilin ko. Nandito ito sa verse 5. So, nandoon yung vengeance na gagawin ng Diyos kung mayroong tao na mapapatay. Actually, realistically speaking, sa ating panahon, talaga namang nangyayari rin ito. Katulad ng isang aso na nakakagat ng isang tao, kapag siya ay nakakagat, usually, yun na nga lang, pagka may rabies, namamatay din yung aso. So, ito yung sa mga, sabihin na nating, isa sa mga senyales. I don't know with other, hindi naman ata katulad nitong pagkamatay na nakapatay ng tao, katulad ng aso. Wala pa ako naririnig na pusa na nakapatay ng tao. Wala pa tayong issue na ganun. Pero madalas alam natin na ang mga pusa ay namamatay dahil sa tao. Sa nagawa ng tao, maaring nasagasaan ng sasakyan, pero wala pa ako naririnig na pusa na nakapatay ng tao. Pero usually, alam natin ito nagaganap sa mga aso. Ngayon, balikan muna natin ito. Yung mga previous verses, Sabi dito, binigyan din, ito yung kauna-unahan, isabihin natin maaring nabigkas lang dito sa mga talata na ito, pero even before the flood, probably, mayroon ng pagkain na rin, binigay na rin ng Diyos na pagkain ng mga hayop. Kasi, I remember, may mga si Cain, Cain himself was a hunter. So, maaring dito lang, pagkatapos kasi ng flood, nangolekta, bago pala ang flood, nangolekta ang pamilya ni Noe ng tigdadalawa na hayop sa bawat uri niya, at tigdadalawa na babae at lalaki. So, ibig sabihin nito, sa pagkakataon na dumami na sila, maaari nang makain yung mga hayop. Dito ipinakita yung pahintulot na pagkain. Pero may restriction Sabi dito, dito sa translation na ito, makikita natin na ibinibigay yung mga hayop na ito na kung kakainin, wag daw, sabi sa verse 4, wag daw kakainin yung mga hayop nang namatay. Nung mamatay siya ay hindi lumabas ang dugo. Ayon dito sa translation na ito, yung hindi lumabas ang dugo, siguro namatay siya sa sakit. Delikado nga namang kainin yun dahil pwede ka ring magkasakit o pwede ring lumipat sa iyo yung anumang sakit na kinamatayan ng hayop na ito. At yung hindi lumabas yung dugo or hindi, kunwari, kamukha ng ginagawa natin dito sa pagkain natin ng hayop, ang ginagawa sa market ay buhay ito, tsaka pinalalabas ang dugo. Ito yung punto na ibig sabihin, dati siyang buhay na namatay hindi dahil sa sakit. So, ang pinagbabawal ay yung pagkain ng hayop na hindi lumabas ang dugo, ayon dito sa translation na ito. Pero sa ibang translation, parang lumalabas ay huwag daw kakain ng dugo. So kung pagka ito ang pinagbasihan natin na hindi kakainin yung dugo, kaya diyata dito nagsimula yung mga pagbabawal ng pagkain ng mga hayop na, or sabihin natin sa ating panahon, yung pagkain ng dinuguan. Kaya controversial pa rin. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa ito. Pero kung titingnan natin sa bagong tipan, parang
lahat ng bagay ay nililinis. Bagamat noong panahon na yon, parang hindi po pwedeng kainin ang mga bagay na, ang mga hayop na tumigis, kahit na yung tumigis ng dugo. Dahil lang, sabi nga dito, dahil lang dugo ay simbolo ng buhay. Ayan. So dito, basically, dito lang naman sa verses na ito, napakahalaga na ma-realize natin that Noah was given dominion over all the earth. So, ilan sa mga bagay na ipinakita dito, yung command o yung commission after the flood ay be fruitful and multiply, yung pagdami, ayan, dominion over the animals, ito yung ikalawa. Tapos may instruction at may mga bagong batas patungkol sa pagkain. Yung nga pagkain pagkain ng mga meat, pero wag yung dugo. Ayan. Magpapakita ng sanctity of human life, yung pag-iingat ng Diyos sa mga tao, sapagkat ang pagkuha ng buhay ng tao ay isang grave offense. Kasi wala pa namang pinag-uusapan ditong 10 Commandments. Pero dito ay ipinakita na ng Diyos na napakahalaga na ang buhay ay pahalagahan. Dito ay isinet up ng Diyos yung legal and moral framework na yung shedding of human blood will require reckoning. Anong ibig sabihin nito? Kumbaga, mayroong pagganti o mayroong pagbawi ang Diyos. So, establishing that human life is precious because humans are made in God's image. So, basically, makikita natin, yung tao, pinahalagahan ng buhay, yung pag sinabi mo, bakit yung sa hayop, pwede silang patayin o pwede silang kainin. So, basically, ang hayop ay hindi isinet apart na ng Diyos. Hindi naman sila made in the image of God. So, tayo lang mga tao o humans ang kinonsider ng Diyos na made in the image of God. Kaya, tayo lang ang talagang nag-draw the line ng Diyos between the life of the person or life of the human being and the life of the animals. So, dito ay ipinakita yung sanctity of human life. So, against dun sa life ng mga hayop. Now, dito makita rin natin yung new beginning o pasimula ng isang bagong lakbayin. Ayan. So, merong tayo nakita na parang katulad ng creation story kay Adam and Eve. Ito naman yung new beginning, another phase of a new start or new journey. Matapos mag-end yung humanity doon sa panahon ni Adam hanggang doon sa panahon ni Noah. So, it allowed cleansing, it allowed a new start. Ayan. So, dito sa pagkakataon na ito, makikita rin natin na ipinresenta yung mix of God's grace in preserving humanity and yung reality ng sin na dito sa baha ay nakita natin hindi na erase o hindi na alis. Later on makikita naman natin ito sa chapter sa pamamagitan nitong nangyari kay Noah. Siyempre hindi ko na topic 'yun pero makikita natin sa pag-inom ni Noah, nakita dito na nandoon pa rin yung kasalanan, hindi na alis. So, dito rin sa chapter ng Genesis na ito,
ay mai-emphasize yung sanctity ng blood o ng dugo na bagamat hindi nabanggit, it foreshadows the future, yung redemption plan ng Diyos sa Bible. Particularly, makikita natin ito sa New Covenant na may establish or na-establish na kasi pas na through Jesus shedding of blood. So, na nagbigay naman sa atin ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. I hope meron tayong kaunting natutunan ngayong gabing ito at nawa ay maging mas malawak sa atin, sa ating kaisipan kung paanong magkaroon ng dominion or paglawak ng ating territories. Ito yung sigurong simbolo na po pwede nating makita sa ating panahon. We should enlarge our territories like Noah and his family. Tayo po yumuko at manalangin. Aming dakilang Diyos na makaparesalat, dinadalangin po namin na turuan mo po kami na sumunod sa iyo katulad nila ni Noah o ng pamilya ni Noe. Dalangin po namin, Panginoon, that as you have commanded them to go forth and multiply, we will multiply ourselves into sharing the Word of God naman sa aming panahon. And may we also reach out to more people so that we will have enlargement of our territories. As we reach out to more non-believers, may our lives be a blessing to them and to everyone else dito sa aming nasasakupan, Panginoon. For the glory of your name, we pray all these things in Jesus' name. Amen. Ayan, praise God, at nawa ay may natutunan po tayo sa gabi pong ito dito sa FBK Live. See you next time again. God bless.